ibalik natin ang minsan. Gusto niyo na po bang bumalik si Yorme? Ayan, napanood niyo po ang talaga naman pong resibo na ginawa ni Yorme sa lungsod ng Maynila na tunay na napakinabangan at lalapigin, nagpaangat ng antas ng pamumuhay ng bawat batang Maynila. Kaya nga po mga taga-Distrito 3, parinig naman po ng isang malakas na palakpakan para sa ating minamahal na Yorme Isko Moreno Domagoso. At sa mga pagkakataon po ito, sadyang napakapalad din po natin sapagkat bagaman ang ating pong minamahal na senadora ay hindi po makakapunta ngayon dahil po sa napakahalagang lakarin, pero andito naman po ang kanyang pong anak. Palakpakan po natin, Sir Borgie Manotoc and Attorney Michael mula po sa ating number 39, Senator Amy Marcos. Muli mo ang number 39, Senator Amy Marcos. Palakpakan po natin, Attorney Michael and Borgie Manotoc. Hello, magandang gabi, District 3! Kumusta? Magandang gabi po! Pasensya lang, our mom is so busy right now, traveling the country na hindi pwede siya nandito. She'd love to be here with all of you, and Senator Amy Marcos. Ang biruan nga namin magkapatid, siya po, ang aming ina ay ang babaeng walang pahinga. Talaga. So first, before we begin, I'd like to, of course, acknowledge the presence of our VIPs today. Mayor Isko Moreno. Gusto ko po magpasalamat kay Mayor Isko kasi napakabihira po na sa isang rally may isang tao na mas gwapo pa sa kuya ko. Maraming salamat, Mayor. Moving on. Vice Mayor Chia Tenza, Congressman Apple Nieto, and to our councilors, of course, Bong Alvarez, Roland J. De La Cruz, Chris Tagle, Mocha Uson, and Tol Zakal. Maraming salamat to all of you for having us here today. Ito naman ang message po galing sa aming ina. Kumain na po kayo? Hindi pa. Kung gutom na kayo, nagpadala ang aming nanay ng Nutriban, ang original na pagkain nung nag-aaral pa si Yorme. Ang nanay namin, Ilocana, para sa magsasaka at murang bilihin. Nanay namin, producer ng mga talentadong Pinoy tulad ni Yorme Isko. Nanay namin nagbigay ng pensyon ng mga seniors. May regalo pa, expanded centenarians 80, 85, 90, 95 years. Susundan ng libreng libing. Ano, deserve natin yan? Deserve, no? Deserve natin. The service sa City Hall at sa Senado. Ano man ang problema? May solusyon. Ay, may solusyon. Diba? Sulit, Senador. 39 pesos only. Number 39 sa balota, Amy Marcos! Maraming salamat po, Attorney Michael and Mr. Borgie Manotoc. At syempre, huwag din po natin kalilimutan sa hanay ko ng mga senador, ang number 39, Senadora Amy Marcos. Mr. Borgie Manotoc, mula po yan sa ating number 39, ang ating Senadora Amy Marcos. Mga
konsehal, Councilor Bong Alvarez. Ang number 8 sa hanay ng mga konsehal, Konsehal Rolly J. De La Cruz. And number 15 sa hanay ng mga konsehal, Councilor Chris Douglas. Ang number 17 sa hanay ng mga konsehal, Konsehala Mocha Uzon. Ang number 18 sa hanay ng mga konsehal, ang ating may paninindigang konsehal, Councilor Tol Sarka. At ang ating magiging kinatawan sa Kongreso, ang numero 3 sa hanay ng mga congressman, Congresswoman Apol Nieto. Muli po, palakpakan po natin ang ating mga Yormes Choice! Maraming salamat po sa ating pong mga minamahal na Yormes Choice na siyang magiging katuwang natin sa tamang panahon at ilang araw na lamang po ay sama-sama nating inuluklok ang ating mga Yormes Choice! At bago ko po ibigay sa inyo ang ating unang tagapagsalita, sabay-sabay muna po natin panoorin to. Si Bong Alvarez, pinanganak at lumaki sa Quiapo, ang original na batang Quiapo. Peace sa mga puso mo! Isa po sa Yormes Choice, pero ang totoo, si Yormes Choice ko. Lagi ko po sinasabi na kung ko'y tatakbo bilang konsyal ng State Press, nag-a-apply ako bilang konsyal. Sana makapigay niyo ako na makapagsimula na tayo sa larangan ng basketball. Kaya gusto ko makatulong. Hindi lang po sa Quiapo, kundi sa buong Maynila. Alam naman po natin ang basketball, sinasabi nga po natin lagi ay therapy ng buhay. Mga kabataan po ay nakakaiwas sa lahat po naman sa mga bisyo dahil po sa sports. Kaya yan po ang gusto kong gawin. Marami tayong magagawa para tayo magtutulungan. Subukan po ninyo. Marami tayong may tutulong sa sports na yan. Pwede ko i-share dyan sa mga anak po ninyo, sa mga apo ninyo. Talento ko pinagkalot sa akin ng Panginoon Diyos. Kaya ako po nandito ngayon sa harapan nyo. Sana magtulungan po tayo na may outlet, Maynila. Yan, magagawa lang natin yan sa tulong po ninyo at sa tulong ng ating mahal na yung Isko Moreno. Ako po magiging katuwang niya ang dating po sa sports. Mga batang Maynila, andito lang si Mr. Settlement. Nag-a-apply ako bilang coach nyo. Sana mapagbigay niyo ako na mapagsimulan tayo. Tara, game na. Manila, God bless. Isang mahusay naman na laro ng sports na basketball. Konsehal na tutugon upang mas mailayo ang mga kabataan sa bisyo sa pamamagitan ng sports. Ang tinaguriang Mr. Excitement ng Distrito 3, palakpakan po natin ang numero 2, Konsehal Bong Alvarez. Magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una po, salamat po sa Diyos at pinagkalooban niya tayo ng magandang panahon at sa oras po ninyo. Maraming salamat po. At sana po, huwag kayo maiinip dahil malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Yorme Isko Moreno. Magpapakilala po ako ng konti. Guys, sinabi ko kanina, ako po si Bong Alvarez, ang batang Quiapo, pinakalagat po kami sa Quiapo. At ako po ay nasa harapan niyo po ngayon. Nag-a-apply po ako bilang katulong ng ating mahal na Yorme sa larangan po ni sports. Alam naman po natin lahat na si Yorme ay isa po talagang
tagahanga ko ni Yorme dahil sa mga nagawa niya. At ako po yan, sobrang isang karangalan na mapabilang sa Yorme's choice. Pero sabi ko nga, ang totoo, ang choice ko, si Yorme. Kaya sana po, mapagbigay niyo ko at na may share ko naman po yung talentong ipinagkaloob sa akin ng Panginoon Diyos sa mga anak niyo, sa apo niyo, at nang sa ganun ay may balik natin ang pagpupuri sa Panginoon. Okay po ba yun? Huwag po natin kakalimutan. Sa May 12, Yorme Isko Moreno, Vice Chiachenza, at siyempre po, sabi nga, Congresswoman Apple Nieto. Nasa po ba namin kayo? Yun na po. Maraming salamat po sa inyo. Manila, God first. Maraming salamat po. Muli po, huwag po natin kalimutan sa hanay ng mga konsehal ang numero 2, Konsehal Bong Alvarez. At sa mga pagkakataon po ito, bago po natin ibigay ang ating susunod na tagapagsalita, sabay-sabay muna po natin panoorin to. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi ko sukat akalain na magiging kasangkapan ako ng ating Panginoon para maging isang tunay na lingkod-bayan, pagmamahal sa kapwa at serbisyong may prinsipyo ang aking naging puhunan. Sa mahigit dekadang paglilingkod, libreng operasyon sa katarata na aking naging advokasya 12 years ago at 318 CCTVs upang tuldukan ang lahat ng uri ng kriminalidad sa aking nasasakupan. Katahimikan, kaayusan ang sikreto sa isang maunlad at panatag na pamayanan. Bilang isang lingkod bayan na produkto at nagmula sa hanay ng barangay ay buong puso at buong tapang kong ginampanan ang tunay na kahulugan ng salitang lingkod bayan hanggang sa kinilala tayo ng lungsod bilang isa sa pinakamahusay na punong barangay sa 3 distrito ng Maynila. Ang aking pong prinsipyo ay hindi lang dapat serbisyo, dapat may puso. Isang lingkod bayan na nagmula sa hanay ng baranggayan, pinarangalan bilang isa sa pinakamahusay na punong barangay sa 3 distrito. Ang serbisyong may prinsipyo, ang Batang Quiapo, ang numero 8, Konsehal Rolling J. De La Cruz. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, sa aking mga kapatid sa Islam. Assalamualaikum. Una, salamat sa Panginoon na ako po ay binigyan ninyo ng pagkakataon, panahon, oportunidad na kayong lahat hong naririto ay aming makadaupang palad sa gabing ito. Pangalawa, nais ko rin pong pasalamatan ang aking iniidolo, ang talagang kinakakasabikan ng lahat at ang magbabalik, Yorme Isko Moreno Dumaguso. At siyempre, kasama po ang maganda at matikas ang magbibigay liwanag sa lungsod ng Maynila, Vice Mayor Chi Atienza. At karangalan kong ipapakilala sa inyo ang pambato sa 3 distrito, ang binansagan, the Golden Boys, with a Golden Heart, Congresswoman Apple Nieto. Ako po, si Rolling G. ang Batang Quiapo, isang lingkod bayan at produkto po sa hanay ng baranggayan. Naglingkod po bilang isang kagawad at kasalukuyan pong punong barangay ng Quiapo, kung saan tayo po ang nakakasakop ng simbahan ng Quiapo Church. Ako po ay narito sa inyong harapan ngayon upang humingi ng tulong na balang araw magiging konsyal sa tulong ho ninyong lahat at sa tulong ng Panginoon ay mapapalawak ko pa ang mga proyektong naumpisahan ko na. Ang libreng operahan ng katarata. Kaya naman, sa Quiapo, makakaasa po kayo. Mayroon po akong 318 CCTV. Tinundukan ko po ang lahat ng uri ng kriminalidad. Ang budol-budol, salisi, magnanakaw sa gabi, at ang walang katapusang sikat na sikat sa Quiapo, ang mandurukot. Nagsisimba po ba tayo sa Quiapo? Nadukutan na ba kayo sa Quiapo?
mapanatag kayo. Unti-unti na namin silang inuubos ni Tanggol. At karangalan ko rin po ikwento sa inyo bilang isang lingkod bayan, tayo din po ay naglilingkod sa Panginoon bilang isang lay minister. At bilang lingkod ng Panginoon ay hindi ko masisikmura ang napaka-immoral na gawain ng mangingilan-ilan nating kababayan. Ang pagtitinda ng saitotek, pampalaglag, ang nagkakalat ng mga aborsyonista sa Quiapo, tinundukan ho natin ito. At ang droga, mga kapwa ko magulang, na siyang dahilan kung bakit ang daming pangarap ng ating kabataan ang napapariwara, tinuldukan ho natin ito. Katunayan, sa loob ng 6 na taon nating pinamunuan ng ating barangay, 10 lamang ang bayron ako. Pero karangalan kong ikwento sa inyo lahat mga kababayan, magpasahanggang ngayon, ang barangay na pinamumunuan ko ay nanatili pa rin drug-free o drug-cleared. Kaya namang taong 2024, ang inyong lingkod ay patuloy pa rin pinararangalan ng lungsod. Tayo po ay pinararangalan bilang isa sa most outstanding barangay chairman ng 3 distrito. Kaya naman kami sa Yormes Choice, kung inyong papayagan sa darating na halalan, numero 8, serbisyong may prinsipyo, maaasahan nyo, mga Bicolano, mga Bisaya, mga Waray, mga Ilonggo, maraming salamat po. As always, Manila! Maraming salamat po. Maraming salamat po. Muli, huwag po natin kalilimutan ang number 8 sa hanay ng mga Konsehal Rolling J. De La Cruz. At bago ko po ibigay sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita, muli po, sabay muna po nating panoorin to. Sino si Chris Tagle? Siya ay nag-aral ng elementarya sa mababang paaralan ng Padre Gomez Elementary School. Nag-high school sa mataas na paaralan ng Mapua Institute of Technology at nagtapos bilang isang scholar sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nagsimula siya bilang sidewalk vendor at maagang namulat sa larangan ng paghahanap buhay. Baguan man sa larangan ng politika, ay di na bago sa kanya ang pagbibigay ng serbisyo sa kapwa. Noong panahon ng pandemya, ay nagbigay siya ng 6 na container ng pagkain at ipinamahagi ito sa buong lungsod ng Maynila. Taong 2022 ay naging presidente siya ng Avida Tower San Lazaro at gumawa ng mga proyekto katulad ng Senior Lounge with Clinic at Study Area with Computers. Lahat ng ito ay nais niyang ibaba sa bawat barangay ng 3 distrito. Dahil kay Tagle, walang imposible. Ang inyong makakasama tungo sa mabilis na serbisyo, ang Batang Santa Cruz at inyong Mr. Acupuncture, Chris Tagle. Nag-aral ng elementarya sa T. Gomez Elementary School at gayon din, siya ay nagtapos sa kaniyang pag-aaral sa pamantasan lungsod ng Maynila. Likas na ang pagiging matulungin at malasakit sa kapwa. Ang kasalukuyang Pangulo ng Avida Tower, ang Batang Santa Cruz. Palakpakan po natin ang number 15, Konsehal Chris Tagle. Magandang gabi po sa iyo lahat. Hello! Buhay na buhay. Ayos! Magpapakialam po muna ako mga kadistrito ko. Ako po si Chris Tagle, ang Batang Santa Cruz. Pinanganak po ako dito sa Barangay 316 at naging chairman po dito ang aking magulang na si Aida Tagle. Yung COVID ho, kasi nagkasakit ho kasi ako. Kaya nag-50-50 ako, kaya na-realize ko na kailangan ko pong gumawa ng kabutihan sa aking kapwa. Kaya ang unang-unang ginawa ko po, mga kadistrito ko, alam niyo po ba? Ako po ay nag-donate ng 6 na container na gulay at pagkain sa City Hall na pinamahagi sa buong Maynila. Okay po ba yan? Hindi ko po expected na matutuwa ang ating Yorme sa ginawa ko po. Ang mga nagawa ko po dito sa Avida Tower San Lazaro ay gusto kong ibahagi dito sa inyong mga barangay ang merong libreng doktor at libreng medisina na nagawa ko dito sa Avida na ibababa natin
sa inyong barangay. Nagawa ko na ho yan. Ibababa na lang. Okay po ba yun? Sana po'y matulungan niyo po kami. Ang buong Yormes Choice. Sino po mga Katoliko dito? Katoliko? Marami nagtatanong kung ano ko raw si Cardinal Tagle. Kilala niyo po ba yun? Sabi ko, ama natin yun eh. Amo ko yun. At ama natin lahat. Okay po ba yun? Sana po eh, maalala niyo po ako. At ngayong May 12, buong Yormes Choice ay hiniling po namin na maging ilagay sa inyong balota. Maraming salamat po. Mga kadistrito ko, pakatandaan natin ha. Pakatandaan natin na ang gobyerno ay kayang baguhin ang buhay natin. Tama po ba? Ngunit, nasa inyong mga kamay ang pagbabago ng gobyerno. Tama po ba? Hindi po ako mangangako sa inyo. Gagawa po ako at gagawa po ako ng kabutihan po para po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At pagpalain nawa po tayo ng may kapal. Manila! Thank you very much po sa inyo lahat. Salamat po. Maraming salamat po muli po. Huwag po natin kalilimutan ang number 15 para sa ating konsehal, Chris Tagle. At sa mga pagkakataon po ito, ang susunod naman po nating tagapagsalita. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Science degree in Medical Technology sa University of Santo Tomas. Naging Assistant Secretary for Presidential Communication Group. Ang maninindigan para sa mga kababaihan at mag-aalaga kina lolo at lola. Ang number 17 sa hanay ng mga konsehal, Konsehala Mocha Uson! Ito, tikman niyo ito, kinimoka. Masarap to, matamis yan. Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary Mocha Uson. Marco Justiniano Uson ang tunay niyang pangalan. Panganay si Mocha sa tatlong magkakapatid. Doktora ang nanay at judge naman ang kanyang tatay. Siguro ako yung tao masyadong focused. Nung pinatay yung tatay ko, he was a judge. He was murdered kasi ka-breast cancer ang nanay ko. 10 taon na ang nakalipas nang mabuo ko ang Cookie ni Mocha, kung saan natulungan natin si Nanay Lourdes at iba pang mga nanay na may breast cancer tulad ng aking ina. Narito nang muli ang Cookie ni Mocha para magbigay ng saya at pag-asa dito sa ating distrito. Pakailan niyo siya mag-happy. Bakit ka naman, Cookie mo? Mocha Uson, number 17 sa balota.
sigla para kay nanay, tatay, lolo at lola, para sa buong pamilya. Muli ako po si Mocha Uson. Sa awa po ng Diyos, sa inyong tulong, sa tamang pagkakataon, kung inyong pabibigyan ang serbisyo na gawa po natin sa nasyonal na gobyerno ay dadalhin natin dito sa ating distrito. Pwede ba magserbisyo sa inyo si Mocha Uson? Pwede po ba? Cookie ni Mocha! Cookie ni Mocha! Maraming salamat po magpapalik na si Yormis Corrado Bumaso! Sa kapatid Pilipinas, number 17 sa Malona, Mocha Uson! Maraming salamat po. Muli palakpakan po natin Konsehalang Mocha Uson! At sa mga pagkakataon po ito, bago ko po ibigay sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita, muli po, sabay-sabay po nating panoorin to. Ako po ay bagong nabigyan ng pagkakataon na kapagservisyo sa edad lamang ng 24 anos. At sabik na lalo pang ipagpatuloy ang pagpapalalo ng kaalaman at kakayanan upang lalong mapabuti ang pagsaservisyo para sa syudad at sa mga mamamayan ng Maynila. Sa 5 taon na tayo nakapaglingkod bilang konsehal, ating napakita ang potensyal ng kabataan sa kakayanan nating maging haligi ng tuluyan na pag-uunlad ng ating Maynila. Binigyang tuos natin ang pagbibigay ng pagkakataon at oportunidad sa kabataan, ang kalinisan ng ating mga kalye at kapaligiran, at patuloy na pagpapalago ng kabuhayan para sa ating mga mamamayan. Noong ako po'y nabigyan ng pagkakataon maging isa sa mga konsehal ng Maynila, isa po tayo sa 3 may pinakamaraming na ipasang mga batas upang lalong mapaunlad at mapaginhawa ang buhay ng mga Maynila. Mula sa karahasan noong panahon ng pandemya, ang ating patuloy na pagbangon, ako'y kasama at kasabay ninyo. Maasahan ninyo na sa panahon ng pangangailangan, ako'y nandito para sa inyo. Asahan po ninyo na sa mga susunod na taon, lalo ko pang ipagputuos ang aking buong sarili sa serbisyo para sa ating distrito, para sa ating Maynila. Anak niyong nagmamahal, kapatid niyong nag-aaruga, at habang buhay isang tunay na kaibigan. Ako po si Tol Zarcal, ang inyong anak, kapatid, at kaibigan. Nagtapos sa kanyang pag-aaral sa De La Salle University bilang AB Organizational Communication na siyang naging hakbang tungo sa tapat na lingkod bayan. Ang inyong anak, kapatid, at kaibigan, ang may paninindigang konsehal, palakpakan po natin ang numero 18, Konsehal Tol Zarcal!
matagal na po tayong magkakasama. Simula pa lang sa panahon ng I love you too. Sa panahon pa lang ng aking ama, hanggang sa kasalukuyan na si Tol Zarcal na po ang naglilingkod sa inyo, hindi niyo po iniwan kami dito sa 3 distrito ng Maynila. Ang maitatanong ko lang po sa inyo, sasamahan niyo ba ulit kami dito sa laban namin? Kasi po, sa tagal po ng panahon, lahat po ng kaya namin ipaglingkod po sa inyo, ibinibigay po namin bilang isang anak, bilang isang kapatid, bilang inyong kaibigan. Pero ngayon po sana, sa laban po natin ngayon, kung pwede po ako, ngayon lang naman, magre-request para sa inyong lahat. Pwede po ba isama nyo na ang itong mga nasa harapan ninyo? Kaya! Kasi sa 3 distrito ng Maynila, alam nyo ba, tayo ang kauna-unahang gumawa ng kasaysayan po dito. Tayo ang kauna-unahang distrito sa 3 distrito ng buong Maynila na nakagawa po ng 8-0 at na-sweep po natin mula alkalde hanggang sa lahat po ng mga konsehal. Mga taga 3 distrito ng Maynila, maigagawa ba natin ulit yon para sa iyo, Miss Joyce? Pwede! Posible! Kayang-kaya, kayo pa ba? Kaya nga po, sa natitirang mga araw natin, konti na lang to. Iilang araw na lang magdidesisyon na tayo. Kung kaya nyo naman kami, i-chismis sa mga chismosa mong kapitbahay. Tulad yung mga yan, nakadungo ako dyan. O, diba? Chismosa ka ba, be? Hindi ba? Mukhang updated ka dyan sa taas lagi. Kami naman po, kung kaya nyo kami i-chismis nyo na. Pero kung kaya nyo kami isigaw sa buong distrito, sa mga kamag-anak ninyo, sa mga kapamilya ninyo, sa mga kapatid ninyo, isigaw nyo na ang Your Miss Joyce ang magwawagi sa 3 distrito ng Maynila! Kailangan na kailangan namin kayo. At siguraduhin nyo naman, pagkatapos nitong pagkakataon natin na kami ay humihingi sa inyo, sigurado naman po, pag kami na po ang nakaupo sa Konseho ng Maynila, pag kami na po ang nakaupo sa 3 distrito ng Maynila, pwede nyo na kaming pagsawaan lagi at lagi nyo kaming hahanapin kasi nandito kami na maglilingkod po para sa inyo at walang kasawa-sawa pagmamahal sa inyong lahat. Kaya po, wala po sa amin lahat. At ako naman po, bilang isang kaibigan po ninyo, nandito po ako, hindi po kayo iiwan. Ako po, si Consul Tol Zarcal, ang inyong anak, na nag-aalaga sa inyo, ang inyong kapatid, na nag-aaruga lagi sa inyo, at panghabang buhay, hanggang sa kamatayan, magiging kaibigan niyo po lagi. Kaya maraming salamat mga ng distrito ng Maynila. Nandito po lagi tayo at Manila! God, I love you all. Maraming salamat po. Muli wag po natin kalilimutan ang numero 18 para sa ating konsehal, Tol Zarcal! At bago po natin ibigay ang ating susunod na nagapagsalita, muli po sabay-sabay mula po natin panoorin to. Mahal kong kadistrito, nais kong ipapatid sa inyo ang aking pasasalamat, pagmamahal at pangako. Mula sa mga kamay na aking hinawakan, sa mga yakap na aking tinanggap, at mga kwentong aking pinakinggan, mas lalong tumibay ang aking paninindigan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa posisyon o kapangyarihan, kundi sa pusong handang makinig, umunawa at magmalasakit. Batid kong hindi madali ang aking magiging laban. Ngunit sa tulong ng inyong bawat dasal at suporta, tayo ay magpapatuloy. Kayo ang aking inspirasyon sa bawat araw na ako'y buong pusong naglilingkod. Sa aking bawat hakbang at pagkilos, lahat ay may puso
at paninindigan. Anumang panahon, walang pumipili. Dahil higit pa sa pagiging lingkod bayan, gusto kong maging inspirasyon sa mga batang sumasabay sa aking paglalakad mula sa kanilang maliliit ngunit matitibay na hakbang, ang isang bayang may tapang at malasakit. May papayala po ako sa inyo. Basta po talaga po. Mga batang mamumulat na may puso para sa kapwa at alam na ang tunay na lakas ay nasa paglilingkod. Nais kong maging katulad ninyo sa pagkabay sa aking bagong henerasyon at pag-alaga sa aking mga nakakatanda. Sa bawat pagkakataong maglingkod, asahan mo hindi magbago ang aking paninindigan. Hindi mawawala ang aking malasakit. Hindi magmamali ang aking pagmamahal. Kayo ang aking likas na lakas. Marami pa tayong pangarap na dapat sagot. Mga serbisyo na kailangang ituloy at mga boses na dapat narinig. Sama-sama natin yakapin sa tagumpay at pagmamahal ng bawat pamilya sa ikatlong distrito. Apoy, lagi din naman ang aking dasal. Kayo po ang dahilan kung bakit ako buong pusong naglilingkod. Ang susunod na tagapagsalita ay ang naging top natural counselor o ang pinakamaraming nakukuhang boto sa buong lungsod ng Maynila. Ang napili ni Yorme na maging katuwang niya sa paglilingkod at kinatawan sa Kongreso ng Distrito 3. Ang buong pusong maglilingkod, ang numero 3, ang ating magiging Congresswoman. Palakpakan po natin, Congresswoman Apple Nieto! Magandang gabi mga bata sa Nicolas! Okay ba kayo dyan? Nakakaiyak naman kayo. Pero una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking mga kapitbahay sa masayang pagtanggap nyo sa Your Miss Choice! Alam kong hindi nyo iiwan ang Your Miss Choice! Tama ba ako? Mga kapitbahay ko, mga batang San Nicolas, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo sa serbisyong hindi lang naririnig, kundi nararamdaman? Handa na ba kayo sa serbisyong hindi lang puro salita, kundi sa gawa? Handa na ba kayo sa serbisyong hindi lang tuwing eleksyon, kundi sa lahat ng oras? Ano bang panahon walang pinipili? Handa nyo na bang samahan ang Your Miss Choice? Mga kapitbahay ko, batang San Nicolas, kilalang kilala nyo na ako pagkabata ko pa lang. Karamihan dito, kumare ko na. Nasama ang kumare ko? Yung mga kachismisan ko! Ayan, alam nyo, ang saya-saya ko na dito ginawa ang proclamation rally. Dahil gusto ko sa inyo muna ako manli.
manliligaw. Sasagutin niyo ba si Apple Nieto bilang congresswoman niyo? Mga kadistrito ko, thank you. Alam niyo po, mga kapitbahay ko, kadistrito ko, tayo po bilang pagbibigay ng serbisyo publiko, tayo ay 18 years na po. Pero yung 12 years po doon, ako ay naging chief of staff. Hanggang sa binigyan niyo ako ng pagkakataon na maging konsehal. Alam niyo mga kapitbahay ko, hindi niyo ako iniwan, hindi niyo ako pinabayaan. Biruin niyo, unang takbo, number 1. Pangalawang takbo, number 1. At hindi na lang sa ating distrito tayo number 1, kundi sa buong lungsod ng Maynila. Proud ba kayo mga kapitbahay ko? Pero mga kapitbahay ko, ito po ay hindi sa haba ng panunungkulan o sa pagiging number 1. Ito po ay sa pagbibigay ng tunay na serbisyo. Tama po ba ako? Mga kapitbahay ko, Batang San Nicolas, ako ay nasa inyong harapan. Dala ko ang mas malaki na pangarap para sa inyong lahat. Pangarap na maging congresswoman ng ating distrito. Ito po ay hindi tungkol para sa akin. Ito po ay patungkol sa lahat ng pamilyang nangangailangan ng tulong. Sa lahat ng mga batang may mga pangarap. At sa lahat ng mga manggagawang araw-araw na lumalaban. Kaya lagi kong sinasabi, si Apple Nieto ay para sa lahat. Naniniwala po ako, kapag ikaw ay isang lingkod bayan, ikaw ay para sa lahat. Tama po ba ako? Dapat wala kang pinipili. Dapat wala kang pinipiling tulungan, wala kang pinipiling mahalin. Dahil si Apple Nieto, lahat kayo, mahal ko kayong lahat. At kapag ikaw ay isang lingkod bayan, ang isang sangkap dyan, pagmahal mo ang kapwa mo, magagawa mo ang lahat. Tama ba ako? Pagmahal mo ang kapwa mo, hindi mo naman sasaktan yan. Hindi mo pababayaan. Tama ba ako? Ganyan ang bibigay ko sa inyong pagmamahal. Dahil ang pagmamahal ni Apple Nieto, hindi yan natutumpasan ng kahit na anong halaga. Dahil ang pagmamahal ni Apple Nieto, habang tumatagal, lalong tumitibay at umaapaw. Sabi nga nila, gusto nyo ba na umapaw ang Apple sa Distrito 3? Dahil sabi nila, Apple lang daw ang kaya kong ibigay. Hindi po! Apple na may kasamang pagmamahal at serbisyo! Gusto nyo ba yan? Thank you! Pero mga kadistrito ko, mga Batang San Nicolas, itong pangarap na gusto kong ibigay sa ating distrito, hindi ko kayang mag-isa to. Hindi ko kayang mag-isa to. Kayo ang kailangan ko. Kailangan ko ang bawat isa sa inyo. Para matupad ko ang pangarap nyo, para matupad ko ang pangarap natin sa ating distrito, sasamahan nyo ba ako? Okay lang ba na kayo ang aking magiging boses sa ating adhikain? Kayo ang aking magiging bisig sa ating gagawing serbisyo. Dahil kayo po ang dahilan kung bakit tayo tuloy-tuloy na nagbibigay ng serbisyong walang katulad. Mga kapitbahay ko, at sa buong distrito ng Maynila, kayo ang aking inspirasyon kung bakit hindi sumusuko si Apple Nieto sa kanyang laban. Sasamahan niyo ba ang buong Your Best Choice? Para sa mas maunlad na Maynila, para sa mas maganda na Maynila at higit sa lahat, para sa mas masigla na Maynila, sasamahan niyo ba ang Your Best Choice? Excited na ba kayo sa pagbabalik ng ating Yorme Isko
syempre, ang inyong paglingkod, Apple Nieto para sa Kongreso. Susuportahan niyo po ba? Ito po, mga kapitbahay ko, mga kadistrito ko. Itong mga nagsalita na konsehal, susuportahan niyo po ba? Susuportahan niyo po ba ng buong puso? Huwag niyo nang pakawalan yan. Kasi alam niyo, pag hindi niyo pinakawalan yan, hindi rin nila kayo pakakawalan. Dahil ibibigay nila sa inyo yung kasing tamis ng puki ni Mocha. Na pagmamahal sa bawat isa sa inyong lahat. Gusto ko munang marinig ang palakpakan nyo pag tinawag natin ang ating mga konsehal. Mr. Excitement, Konsehal Bong Alvarez! Ang magbibigay sa inyo ng serbisyong may prinsipyo, Konsehal Roland J. De La Cruz! Ang ating Mr. Acupuncture, Konsehal Chris Douglas! Ang magbibigay sa inyo ng matamis na serbisyo, mabilis umaksyon, Konsehala Mocha Uson! Ang gagawin po natin muli at muli at muli na konsehal, ang inyong anak, kaibigan, kapatid, Konsehal Tol Farfan! At syempre po, uulitin ko, si Apple Nieto po. Alam niyo po, hindi lang po Apple ang aapaw sa Distrito 3. Dahil yung matatamis na kanta ko rin, aapaw sa ating distrito. Gusto niyo ba kumanta si Apple Nieto? Gusto niyo ba? Kahit hindi niyo sabihin, kakanta talaga ako. Siyempre, proclamation rally, kailangan ipakita. Grabe yung mga konsehal ko, ang talented, di ba? Siyempre, ako po, yung nanay nila, hindi ipapatalo. Ready na ba kayo? Alam mo, singer talaga, no? May buwelo pa. Ayun. Ayoko sana na kayo ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw na? Sino ba naman ako para pigilin ka? Lumayo ka man ay maiiwan ang bakas ng ating pagmamahalan. Ang awiting ito ay alaala na hindi kita malilimutan pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Ang halik mo, namimiss ko. Ang halik mo, namimiss ko. Bakit iniwan mo ako? Ay, wag niyo akong inaano. Sinabi niyo isa pa? O, konti na lang to. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita. Sino ka man? Maraming salamat mga kapitbahay na talagang mahal na mahal niyo ako. Biruin niyo? Hindi ako singer, pinapawan niyo mo pa. Pinapawan more niyo pa ako, ha? Pero ito lang po. Sa susunod, pupunta ako sa mga birthday niyo. Ako ang kakanta doon, okay? Natatawa ako nang narinig ko ang balita. Mayroon ka na
magbibigay ng gloria at tingning sa ating lungsod. Palakpakan po natin ang ating minamahal at magiging Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Domangoso. Maraming salamat, Distrito 3. Parinig mo ulit ng isang malakas na palakpakan dyan! At bago ko po ibigay sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita, sabay-sabay muna po nating panoorin to. Simula ko nangayat ako dito sa mga ibabaw, naging kagawian ng aking pamilya na tumulong sa buhay ko. Noong mga panahon na ako'y lumalaki, dinala ko ng aking ama sa Manila City Jail at kung niya sinabi sa akin na kailangan ibigay ko ang buhay ko sa makutulong sa ating mga kababayan. Doon ko nakita na meron pala akong misyon dito sa mundo ako. Ibigay ko po ang aking puso. Hindi lang isang misyonaryo. Ang pinili ko pong kurso ay Political Science Major in Governance. Dahil naniniwala ako, importante pa rin na meron tayo isang gobyerno na kaalalay at nakasuporta sa mga mamamayan. Bilang isang mamamahayan, doon ko po narinig ang totoong mga hinaing ng ating mga kababayan. Dahil namulat na ako at ang aking puso sa mga kinahinatnan ng ating mga kababayan, mahirap na po pumikit. Ang mga sektor ng ating mga nakatatanda, ang aming mga lolo at lola, nanay at tatay. Nakita ko po ang hinaing ninyo na gusto niya isang gobyerno na nakaalalay, nakasuporta ang ating mga kababayan na may kapansanan. Mahirap mabuhay na may kapansanan. Kaya importante na sensitibo ang gobyerno sa inyong mga pangangailangan. Ang Muslim community na siyang naghahangad na kayo ay mapansin, kayo ay makapagdasal ng taimtim sa isang espasyo sa mga mapublikong lugar para naman sa mga magulang, especially ang mga single parents. Alam ko, mahirap ang palaki ng mga nakaisa. Dahil paano? Yan isang gobyerno na naririnig ang inyong hinaing na magkaroon kayo ng konting kasiguruhan ng inyong mga anak ay masusuportahan pagdating sa kanilang edukasyon. Tumatayo rin ako para sa mga LGBTQ+ community. At dahil dyan dapat patas at panlaban ninyo, ginamit ko ang aking boses para makahingi ng tulong. Para ako ay makagaba ng mga proyekto at programa dito sa ating lungsod. Kahit wala po akong posisyon, marami na po tayong nagawa. Panahon na para gawin na mas sistematiko, mas epektibo, at mas may puso ang ating paglilingkod. Dahil dito sa Maynila, ang gusto natin ni Yorme, bumalik ang lingling, pag-asa, at buhay sa inyong mga puso. May pusong misyonaryo, tunay na may pagmamahal sa kapwa, kaya naman pinarangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina na siyang magiging liwanag ng Maynila. Ang katuwang ni Yorme sa lungsod ng Maynila, ang numero 1 sa hanay ng mga vice-alkalde. Palakpakan po natin ang ating magiging Vice Mayor G. Atienza! Alam nyo, naniniwala ako sa tadhana. Naniniwala rin ako na pag binigay natin ang buhay natin sa Panginoon, siya ang huhubog sa atin para handa tayong maharap ang ating misyon sa buhay. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza, Direktora ng Kababaihan ng Maynila, ngayon katambal Yorme Isko Moreno Dumagoso bilang kanyang vice-alkalde. At alam ko ngayong gabi, nakatadhana na tumayo ako dito sa inyong harapan
para maging vice-alcalde ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ngunit sa totoo lang, nung bata pa ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Kaya ang ginawa ko, bilang bunsong anak ng vice-alcalde, tinayuan ko ang mga kabataan at naging aktibo ako para marinig ang kanilang boses. Ako po ay nakapagtapos ng Political Science, major in Governance, hindi para pumasok sa mundo ng politika. Hinailangan kong maintindihan kung bakit ako binigyan ng Panginoon na isang pamilya na tumutulong diretso sa tao at kung papaano patakbuhin ang gobyerno ng tama. Noong ako po ay naging isang ina, ginamit ko ang aking boses para tayuan ang mga boses ng mga ina dito sa Maynila. Noong ang aking ama ay naging buhay party list representative, ako po ang gumawa ng paraan para makapagbigay ito ng milyong-milyong food packs dito sa Maynila. Milyong-milyong halaga ng mga bitamina, milyong-milyong halaga ng maintenance at kung ano-ano pa. Ngunit kahit kailan, hindi niyo po nakita ang aking mukha kahit saan. Dahil masaya na po ako na pag ako ay tumingin sa itaas, alam ko nagawa ko ang mission ko sa aking buhay at masaya ang Panginoon sa nagawa ng aking mga kamay. Ngunit, nung ako po ay naging isang broadcast journalist for 7 years, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po si Kuya Kim? Sino ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Ali? Parang walang nagsabing Kuya Kim. Pero, nung ako po ay naging isang broadcast journalist, doon ko po narinig ang hinaing ng mga sektor ng lipunan na para sa akin umiiyak dahil walang gobyernong nakikinig sa kanila. At meron po akong nakilala dito sa inyong distrito. Trabaho ko po noon kunin ang kanyang kwento. Ang pangalan po niya ay si Nanay Emelita. Pinakita niya po sa akin kung saan siya nabuhay buong buhay niya. At siya'y natulog katabi ng basura at ng daga. At sinabi niya sa akin na ngayon lang daw siya nakakilala ng isang anghel. Natakot ako dahil akala ko may multo sa tabi ko. Yung pala ako pala ang tinutukoy niyang anghel. Ang sabi niya sa akin, dahil buong buhay daw niya, walang gumawa ng kabutihan para sa kanya. Pero nung kinuwento niya sa akin ang storya ng kanyang buhay, at sinabi niya na buong buhay niya, malapit na siyang mamatay, at mawawala siya dito sa mundo, na tila parang isang daga lamang na dumaan dito sa mundo. Hindi ko po nakayanan yun. At dahil doon, yun po ang nagbukas sa aking puso para ipaglaban ang mga lolo at lola na dito sa Maynila kung merong gobyernong nakikinig sa kanila, dapat nakasuporta ang mga ospital para sa kanilang mga pangangailangan. Nalaman ko, nung ako po ay pumayag na maging katawan ni Yorme Isko Moreno Dumagoso na maalam na si Nanay Emelita. Nawala siya ng isang gabi na malakas ang bagyo na walang kasama. Ang akala niya, ako ang anghel niya. Pero sa totoo lang, siya po ang naging anghel ko dahil siya ang nagbukas ng aking puso para ipaglaban ang buhay ng mga Manileño na ngayon umiiyak dahil pakiramdam nila walang gobyernong nakikinig sa kanila. Nandito po ako tumatayo para sa aming mga mahal na lolo at lola. Parating na po ang isang gobyerno na may malasakit, mabilis kumilos, at isang gobyerno na ipagtatanggol sila. Sisiguraduhin namin ni Yorme na siksik, liglig ang gamot, vitamina, bakuna, at ospital na talagang mararamdaman nila. Welcome sila pag sila ay may sakit at pagagalingin sila. Tumatayo rin ako para sa ating mga kababayan na may kapansanan. Mahirap magkaroon ng kapansanan. Kaya para sa akin, dapat sensitibo ang gobyerno sa kanilang pangangailangan. Tumatayo rin ako para sa ating mga Muslim communities na nagdadasal sila na mayroong isang gobyerno na marunong makinig sa kanila. Tumatayo ako para sa mga magulang na araw-araw ang inyong dasal,
merong isang gobyerno na alam nyo maaasahan pagdating sa pag-aalaga at edukasyon ng inyong mga anak. At tumatayo rin ako para sa mga LGBTQ+ community. Dahil alam ko, bata pa lang kayo, marami na kayong inindang diskriminasyon. Dito sa amin ni Yorme, patas ang panlaban ninyo. At lahat pantay-pantay na mabibigyan ng oportunidad. Dito sa Distrito 3 na nag-motorcade kami ni Yorme at ng buong Yorme's Choice kasama si Congresswoman Apple Nieto, narinig ko ang sigaw nyo. Ano nga po yun? Ano nga yung sinisigaw nyo? Ano nga mas malakas? Alam ko na kaya nyo sinisigaw na bumalik na si Yorme dahil nagnanais ang iyong puso na bumalik ang isang gobyerno dito sa Maynila na mabilis kumilos at may malasakit sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil babalik na si Yorme Isko Moreno Tumagoso! Ngunit, kung maaari, sana isama niyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga batas, mga programa, polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kaya kung kayo ay maghahanap ng Vice Alcalde, kailangan maghanap kayo ng isang tao na ipagtatanggol ang boses ninyo. At kahit wala pa po akong naging posisyon, makakaasa kayo na ipaglalaban ko na marinig ang boses ng mga taga-Distrito 3. Alam nyo, ako po ang hinubog ng aking ama para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan dito sa Maynila. Siya po ay naging isang vice alcalde na nakakuha ng 3 termino. Naging isang magaling na vice alcalde na sumuporta sa kanyang alkalde. Kaya makakaasa kayo na susuportahan ko ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Tumagoso! Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat Manilenyo na nandito ngayon. Ang tawag po nila sa akin kanina, liwanag ng Maynila. Ngunit, sa totoo lang, naniniwala ako na pag unti-unting bumuti ang kalagayan ng buhay ng lahat ng mga Manilenyo, kayo mismo ang bubuhay sa Maynila dahil sa pag-asa na naroon sa puso ninyo. Para sa inyo po ito. Kulang sa
si Alcalde, ang ating magiging Vice Mayor G. Atienza. Mga minamahal kong taga Distrito 3, handa na ba kayo? At sa mga pagkakataon po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa ating mga batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumika. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Pamango! Mafia. Real talk ng tapunin. Meron ang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na women. Kung wala ka niyan, pwede mo namang kunin. Wala kang palusot kasi madaming paraan. Pangarap maliit pag di ka kinabahan. Maraming salamat Pero dito sa ating tagapagpakilala, mga batang San Nicolas. Good evening! Kumain na ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Nilipas din yan. Ako'y natutuwa, no? Naku, hanggang doon sa Kodli. Pasensya na kayo ha, medyo malakas ang ilaw pero binabati ko rin dyan yung mga nasa Kodli. Magandang gabi sa inyo. O dito sa Wakali, sa kanan. Sa Wakali. Ang mga taga-Sanba. Anyway, nais ko lang batiin para tayo nasa loob ng sinihan ngayon. Kayo, mga naririto sa baba, orchestra. Yun yung balcony. Natutuwa ko dahil alam niyo, marami sa inyo dito, napakinggan ako ng mga ganitong panahon noong 2019. Dito rin ako nagsalita. At meron akong isang binitawang salita. Kung maalala nyo lang, noong 2019, dito mismo, sinabi ko, for 30 years, basurero pa lang ako. Kung naalala nyo yung Elizalde Road, sa tabing ilog, squatter na tong gitnang ito. For so long, at meron akong binitawang isang salita. Ang sabi ko noon, wag na wag na akong iboboto pag hindi ko kayo nagawan ng pabahay dito sa San Nicolas. At sa awa ng Diyos, bagamat pandemya pa, nagpapasalamat ako, at least matangos ang ilong kong harap sa inyo. Unti-unti nyo nang nasisilayan ang matagal nyo nang pinapangarap dahil nagkaroon na ng Binondominium 1. Kaya ko nilagyan. Ito naman para sa inyo. Nay, hindi ka nadudungaw dyan. Mag-elevator ka na rin. Kaya ko yan nilagyan ng numero Binondominium 1 dahil ang pangarap ko magkaroon ng Binondominium 2, Binondominium 3 at Binondominium 4. Kung pinalad lang tayo, natanganan natin ang mas malaking resources ng national government, baka ngayong gabi, nagse-celebrate tayo dahil hanggang Binondominium 4 tapos na. Pero magkaganon pa man, tuloy ang buhay.
sabay-sabay tayo mangarap. Nayawa ang Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik tayo. Ito, mga taga San Nicolas, pumunta na kayo kay Cebuana Lulier. Isang lanyo na to. Tatayuan ko kayo ng Binondominium 2. Dito. Ayun dyan. Hindi na kayo maglalabas sa kalsada. Hindi na kayo maliligo sa kalsada. At hindi na rin kayo magsasarong kuneta. Bakit ko po nabanggit si Sarong Kuneta? Alam niyo, anong araw, ganyan din yung bahay namin. Ang tawag ng araw, condominium. Patong-patong na squatter. Kung meron man nakakaalala sa inyo dito, yung Mabuhay Street sa Artel. Kaya ko nabanggit na Sarong Kuneta dahil pag sumasamahan siya namin, ang kinakanta namin, balutin mo ako, nabis ng iyong pagmamahal. Kaya lahat ng truck sa Artel, kawawa. Pag ginabot yun, nakakis ko. Mga nanay ko, mga tatay ko, kumapit kayo, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. I'll do my best. Sa mga minamahal kong lolo at lola, I love you. Pinaka-paborito ko yan. Ang mga nanay at tatay natin, senior citizen. Kayo ba, nagbabago na ba ang damdamin ninyo? Nagkaabutan na ng 3,000 eh. Talaga? Kahit na ginawa nilang 3,000 yung 1,500? Talaga? Gusto niyo ba talaga akong bumalik? Di nga. Mataas ka kamay na gusto akong bumalik. Promise? Text man ha? O sige. Siyempre, nangangamba din ako. Baka minsan mabuladas kayo. Dahil hindi lang nagabot ng 3,000, nagabot pa ng 1,000. May 5 kilong bigas pa. Baka nagbago na damdamin ninyo. Talaga? Araw-araw akong inalmusal ng mga yun. Ako ang almusal, tanghalian, hapunan. Yung isa naman, ginawa kong pulutan sa inuman. Ay kung ganyan ang damdamin ninyo, ipanatag na ang loob ko. Nalulungkot lang ako. Nalulungkot lang ako dahil yung mga dati kong kasama, nung araw, panay ang papuri sa akin. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa mata nila. Kaya ulitin ko, tanong ko, gusto niyo ba talaga akong bumalik? Marami daw akong utang. Talaga? Taas ka kamay ng walang utang. Kaya ako naman, sa totoo lang, hindi naman ako papatol sa kanila. Yung mga panirang ginawa nila, simula nung Nobyembre, nung Disyembre, January, February, patawag dito, patawag doon, isang bulig dito, 5 kilo doon. Siyempre, nakakatakot din dahil gipit ang tao. Sabi ko naman, doon sa mga nakausap nila, sabi ko, tanggapin nyo lang tanggapin. Sayang din 5 kilo. Pansain din yun. Tapos may isang bulig ka pa. May pan-Jollibee ka pa. Mamantikaan man lang tayo kahit konti. Tama ba?
Pero, mga kababayan, ngayong gabi, wala kayong maririnig na panira sa amin. Wala. Bakit? Hindi mo kailangan manira ng kalaban mo sa politika at hilain mo yung paa para ikaw naman ang umangat. Hindi totoo yun. Ang taong naninira kasi walang nagawa. Tama ba? Oh, ako nangutang. Matanong ko lang kayo, sino ang paga 50 pataas, taas ng kamay? O di ang dami nyo na nakitang gobyerno. Tama mali? Ang Pilipinas ba may utang? Marami rin tayong utang? Diba? O ako nangutang, pero may binondominium. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, ni minsan hindi ako nagkubli sa inyo. Noong ako ginawa niyong mayor, noong 2019, wala kayong narinig na sinisi ko yung sinundan ko kasi walang iniwang pera. Nag-move on kagad ako. Bakit? Ibumoto na nga kayo ng bagong mayor. Ibig sabihin, ayaw nyo sa patakbo ng nakaraan. Tama mali? Nag-move on tayo. Inayos natin. Umaangat na tayo. Biglang nagka-pandemya. Sinong mag-aakala na darating sa buhay natin? Unang dumating yan sa mga ninuno natin. 1918, 1918 ang huling nangyaring pandemya, more or less. Ngayon, tayo mga nangabuhay, nakaranas ng takot. Baka tayo'y mamatay dahil sa COVID-19. Nakaranas ng hirap ng buhay. Pandemya, ano nasira? Ekonomiya. Pag walang ekonomiya, walang trabaho. Pag walang trabaho, walang picha. Pag walang picha, walang chicha. Tama mali? Pero, kayo na mga nasarapan, sa Wakali, sa Nangka, hanggang doon sa Kodli, kayo na lang ang testigo ko. Dahil yung iba'y patay na. Wala tayong magagawa. Talagang ganun na nangyari. Kayong na mga naparito, at least kaya niyong sabihin sa mga salinlahi natin na noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, buwan-buwan, may food box. Sa Quezon City, sa Makati, o sa amang parte ng Metro Manila, ano meron? Hindi ko alam. Pero sa Maynila, sigurado ako, walang nagutom na bawat pamilya sa lungsod ng Maynila. Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Matanong ko lang kayo, real talk tayo ngayon. Taas ang kamay ng may anak dito. Matanong ko kayong diretsahan. Pag walang makain ang pamilya nyo, gagawa nyo ba ng paraan? Iraraos nyo? Lahat gagawin nyo? Ganon din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong pandemya. Kaya may taong naninira, walang maikwentong nagawa o tayo magkukwento na may kwenta. Tingnan natin, kwentay lang natin para lang magka-idea tayo. 700,000 families times 1,000. 700,000 times 1,000 magkano? Patay na. Ang dami na zero.
700 million pesos buwan-buwan. Times 8. Lalo na nagka-leche-leche. 8 times 7. 5.6 billion piso. Saan ko kukunin yun? Ano, may putok ng ginto? Chicha pa lang yun. Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, AstraZeneca bakuna, daang milyon. Ospital ng COVID, 300 million. Sa Luneta, mabuhay lang ang mga taga-Maynila noong pandemya. Isama nyo pa, naalala nyo yung unang-unang bigay? 700,000 times 1,000 pesos bawat pamilya. Naalala nyo yun? Additional 700 million pesos. O ngayon naman, ipaalala ko lang, total kwentong may kwenta eh. Taas ang kamay ng may anak na nag-aaral sa public school dito sa Maynila. Mga batang Pedro Guevara, batang Almario, o tingnan ninyo, paalala ko lang, nakatawid ba ang anak natin sa pag-aaral ng pandemya? Di ba? Namigay tayo 110,000 na tablet sa bawat estudyante sa lungsod ng Maynila. 11,000 laptop para sa mga teacher natin. At ito pa maganda, libre internet. Tama mali? No magka 1 bilyong piso at 300 million pesos. Kayo na po ang magkwenta. Yung pa lang ang binibilang natin. Ngayon, ang ikinalulungkot ko, lahat daw ng ginawa ko, sabi nila, mali. Mali daw yun. Mali daw magtayo ng 10-story fully air-conditioned public school na Rosauro Almario Elementary School. Mali daw magtayo ng binondominium para naman na sa ganon kahit bumagyo, kahit uminit, ang tao natutulog ng panatag ng maayos. Saan ka nakakita? Dati, lahat ng bukol inabot mo sa untog. Pagpaakyat ka na sa segunda. Ngayon, squatter ka lang dati. Papindot-pindot ka na lang. 15th floor, please. Mali daw yun. Mali daw yun. Mali daw yun. O sige, pagbigyan natin sila. Kung ako'y mali, edi mali din sila. Eh kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Eh mali pala ba't yung inaprubahan? Lalo na, kayo mga taga 3rd District, yan si Chihuahua. Kilala yung si Chihuahua? Eh siya majority floor leader nun eh. Mali pala eh. Eh ba't yung inaprubahan? Tama mali? Tulong guys. Ito, ako naman eh. Wala naman akong kinubli sa inyo. Ano sinabi ko? Magla-lockdown. Magla-lockdown. Anong pangamba ng tao? Mamatay. Magutom. Ano sabi ko sa Facebook? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Pag ako, wala nang maibebenta, wala nang mautangan, nakita nyo itong relo na ito, ipatatas ako to kay tambunting makaraos lang tayo. Tanong, mga batang Maynila, dyan sa Kodli, sa harapan, sa Wakali, sa Nangka, nakaraos pa tayo? Eh, ba't sila nagre-reklamo maraming utang? O ngayon, puro na lang utang, utang, utang. Pwede ba makisuyo pag nagpunta sila rito? Sabihin ninyo, magsilayas na raw kayo dyan, si Isko na lang magbabayad ng utang.
Ang importante sa atin, tao, hindi politiko. Sila, nagsasama-sama para lang sa kanila. Ako, kahit mag-isa, basta kasama ko kayong lahat, palatag na ako. Kaya, mga nanay ko, huwag kayong mag-alala, babalik ko na yung cake. Wala na raw yung cake. Eh, ginawa namang 1,000 eh. Wala na raw yung insure. Wala na yung vitamins. Talaga? O, konti na lang. 43 days na lang. Manatag kayo, basta kung ano yung natikman nyo dati. Bigyan nawa ako ng Diyos ng lakas ng pangangatawan. Iraraos ko kayo. Itatawid ko kayo. O ngayon, mga nanay ko, mga tatay ko, gusto niyo pa ba akong bumalik? O sa akin nakakita kandidato, inaakusahan pero umaamin. Eh bakit? Wala naman ako ikinahiya. Tao naman ang nakinabang eh. Ang masama, politiko lang ang nakinabang. Eh palibasa, wala na ako sa City Hall. Sila-sila na lang nagpapakinabangan. O tingnan ninyo, magpangalan kayo ng kahit isang dumagoso sa City Hall. Kahit isa lang. Wala. Eh yung pamilya nila, siksik-liglig at nag-uumapaw pa. Kaya po ako, lagi po maluwag sa damdamin ko, humarap sa taong bayan. Kaya, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, gusto niyo ba talaga ako mabalik? Sigurado kayo. Kasi yung mga chairman nyo dyan, oh, puro J.O. Kapag ang chairman ninyo at kagawad ninyo, ipinipilit sa inyo, yung nakaupo, magtaka na kayo. Ayaw nyo na, sinusubo pa sa inyo. Magkano kaya ang dahilan? Sarap siguro ng J.O. Joke only. Hindi o. Kasi talagang, ano na ngayon eh. Napansin ko lang ha, mga nanay ko, ako naman naniniwala ako matatalino kayo. Alam kong gipit kayo. No question. Alam kong hirap ang buhay ninyo. Kaya nga ngayon, may mga form. May mga form, 3 bulig, 5 bulig. Oh, may AX. Ha? Ito pa maganda. Usong-usong akap ngayon. Akap dito, akap doon. Pagtapos ng eleksyon, wala na kayong kakap. O, pero, bilang pang-unawa, sa katulad ko, na nalalaman ang sitwasyon ninyo, kunin nyo, sayang din. Yung mga pa-friends, di ba meron pa ngayong friends of ganito, friends of ganyan. O, sayang din naman, tirahin nyo na, pera nyo rin naman yun eh. Promise? At manamlay kayo. Pagkakuha ninyo, ipasyal ninyo pamilya ninyo, bilhin ninyo yung pangangailangan ninyo, pero huwag nyo ipakakalawit yung puso nyo, ha? Promise? Oy, basta ako naniniwala, matatag kayo. O ngayon, gusto nyo ba tayo magtuloy na mayor ng lungsod ng Maynila? Matanong ko lang kayo, natanong ko na dito ang mga nanay ko at tatay ko. Pero tatanungin ko na dahil general public ito. Nay, tay, hindi ko alam kung napapansin ninyo, yung napapansin ko din. Pero kayo na sumagot dahil sinabi ko kanina, ayaw kong maninira eh. Pero gusto ko ibigay ang tenga ko sa tao na mapakinggan ano ba talaga ang hinaing ng tao. Ngayon, matanong ko lang po kayo hanggang sa Kodli. Nay, tay, napapansin nyo ba na parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Imagine ninyo ha? Sigurado kayo? Talaga?
Eh, sabi niya sa interview, malinis na daw ang Maynila eh. Uy. Talaga? Mga dugyot na naman tayo, eh, luminis na nga yan eh. Ngayon, Nay, Tay, ang dami tayo. Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Naapakan ko din yun eh. May ginto. Ang maganda doon, ginanong pa. Hindi! Tayo na. But kidding aside, mga nanay ko, mga batang Maynila, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Kaya ko bang gawin yun? Naniniwala ba kayo? May prueba ba tayo dati? Pumanatag kayo. Pangalawa kong gagawin, pero kailangan ko muna kayong tanungin. Nay, Tay, napapansin niyo ba gumamit tulongge sa Maynila? Hold up dito, hold up doon, snatching dito, snatching doon. Tama mali? Eh nung araw, pinagkakalawit ko na lahat yan eh. Bakit? Kasi nung araw, nung panahon ko, may gobyerno sa umaga, may gobyerno sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kasi si Yorme, madaling araw na nasa kalye pa. Tama mali? Gusto nyo ba ibalik ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila? Gusto nyo bang matulog uli? Peligro de ora. Mahimbing ang tulog ninyo dahil panatag kayo, dahil alam ninyo si Yorme nag-iikot pa, nangangalawit pa ng mga tulongge sa kalsada. Gusto nyo ibalik yun? Mga nanay ko, mga tatay ko, ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Pangatlong, iuwi ninyo. Total, gutom kayong lahat. Mabusog kayo sa pangarap. Sa pangarap man lang mabusog tayo ngayong gabi. Pangatlong gagawin ko, nasabi ko na yung isa. Kung ano sinimulan ko, pabahay, eskwelahan, ospital, at trabaho, MBN, minimum basic needs. Kung ano ang ginawa ko dati, gagawin na lang natin muli sa tulong ninyo, mga batang Maynila. Kaya, tanong, gusto nyo ba talaga akong bumalik? Talaga. Pero kailangan ko ng katulong. Kailangan ko ng katulong. Eh ako naman hindi nagkukubli. Kita ninyo, sinisiraan na ako ng kabilang grupo. Binibigyan ko pa sila ng kredito. Bakit? Totoo naman kasama ko silang gumawa nun eh. Totoo naman. Nakinabang naman ang tao. In fact, sa totoo lang, maalala nyo noon, paabot-abot pa sila ng food box. Tama mali. Pero that's water under the bridge. We move on with our lives. Tayo, tuloy-tuloy ang buhay natin. Gusto niyo bang ibalik ang gobyernong mabilis kumilos? Bigyan niyo ako ng mga kakampi. Pagpahingayin na natin yung mga nasa kabila, lalo na si Chihuahua. Si Chihuahua, nagtatapang-tapangan lang yon. Nangihiram ng tapang sa alak. Pero kayo, tatanungin ko na kayo diretsahan. Nakita nyo na ba dito yan ng normal na araw? Nabisita ba kayo yan dito? Pag may sakit kayo? Wala. Bakit? Doon busy sa Huwadcom. Tama mali. Pero tingnan ninyo to. Tingnan nyo ito. Ilan na dumating dito. Kaya, mga kababayan, ako naman ay real talk lang. Total, nakatulong naman ako sa kanila. Kahit na tinatanggi nila, okay lang yon. Basta ako,
Masaya ako na naging bahagi ng tagumpay nila. Total, tinulungan natin sila maging kusyal. Tama, mali? Nanalo, di ba? Tinulungan natin ulit maging kusyal. Nanalo, di ba? Tinulungan natin ulit maging kusyal. Nanalo, di ba? Tinulungan natin yung kapatid na kusyal. Nanalo, di ba? Pinababa natin yung kapatid. Pinatakbo natin congressman. Nanalo, di ba? Total, tayo naglagay. Pwede ba tayo na rin magtanggal sa kanya? Pwede? Hoy, mga taga San Nicolas. Sisigilin ko kayo. Aabangan ko boto rito sa San Nicolas. Kailangan walang makuha ang boto yan. Ang makuha lang niya yung binigyan niya ng JO. Nabigyan na ba kayo ng JO? Hindi ba? Mahinang klase pala kayo. Ay di bale, hayaan nyo na yun. Basta, bigyan nyo ako ng mga kasama. Nandito na sa kodli ko ang buong Yormes Choice. Mga nanay ko, mga tatay ko, nandito, may asim pa. Natikman nyo na ba yung cookie niya? Masarap ba? Matamis? Sintamis ang pagmamahal niya sa ating bayan. Mocha Uson! Konsehal Chris Tagle! Bong Alvarez! Ito, maraming makaka-relate. Rolling. Rolling J! Ngayon, ito, real talk ulit. Sino mas pogi? Yung tatay o anak? Ha? Against the light? Sino mas pogi? Si Letnet, si Tol? Sino? Si Tol? Ang ating ko si Tol Sargal. Basta ang payo ko lang kay Tol, namnamin mo na lahat ng buhok mo. Alam ko na kung saan papunta yan. Magsasyagi yan. Sa gilid na lang. Oh. Tay. Ito naman, on a personal level. Basta ako, masaya akong nakatutulong sa tao, sa isa o sa maramihan. Katulad ni Chihuahua. Itanggi man niya, wala na akong magagawa doon. Basta natulungan natin sila. O, tapos na. We move on with our lives. Mga batang San Nicolas, mga batang 3rd District, pwede ba? Gawin natin ng congressman na makikita natin, makakausap natin, nakangiti lagi at may malasakit sa kapwa. Apple Nieto! Malay nyo, imbis na ang ibigay niyan, AX o AKAP o tupad, baka ibigay niyan, binondogin nyo. Tanong, Yorme, pwede ba yun? Pwede. Depende sa puso ng leader. Tama mali? O yung vice mayor ko, may asim din. Mukha lang mo siyang 19. Naintindihan nyo na yun. Takorens na po yan. Siya po ay graduate ng Lasal, Political Science. Wow! Hindi alam niya ang trabaho. Tama mali? Oh, siya graduate ng Lasal. Daig ko yan. Ako graduate ng Ateneo. O, parang ayaw niyo maniwala. Ateneo naman talaga. Ano? Ateneo de Tondo High School. Hindi naman. Kasi siya, kaya niya ang trabaho. Komportable akong katrabaho siya,
Basta lahat sila dito. Pag nagkamali, papaluin ko sa Wepax lahat yan para sa inyo. Ang ating Vice Mayor, Chill Atienza! Kanina, may mga nagpunta rito, mga national candidate. Ako naman, natutuwa ko. Binigyan tayo ng oras. Marami naman kayong iboboto senador. Tama, mali? 12 naman yan. Kung sino yung nagpunta rito. Una, Bongo. Tama? Mr. Malasaki. Pangalawa, si Amy Marcos. Tama? Pangatlo, pwede ba makisuyo? Si Congressman Rodante Marcoleta. Isama natin sa balota. Promise? Bahala na kayo sa siya muna. Saka na natin pag-usapan yon. Pwede? Baka naman ako makalimutan yun. Promise? Your Miss Choice tayo? Promise? Kasi dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo eh. Dalawa lang. Unang grupo, Your Miss Choice. Matamis. Yung pangalawang grupo, Ladies Choice. Ba't parang nakasimangot kayo lahat? Wala akong sinabi, kayo may sabi nyo na. Your Miss Choice tayo sa puso nyo. Bong San Nicolas, Your Miss Choice tayo. Bong Terdisik, Your Miss Choice tayo. Nay, mga lolo ko, mga minamahal kong lola, mga batang Maynila, tulungan nyo kami. Bigyan natin at ibalik ang dignidad ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Together, we can make Manila great again. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng Pong